God. Amen. Hallelujah. At ngayon pong umaga, alam ko po ng bawat isa'y naparito para po sa salita ng Panginoon. Amen. So, you are all welcome. Welcome to the Life Giver Church where new life begins. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. So, sa mga kapatid po natin, nakasama natin ngayon pong umaga sa lugar pong ito, nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pagsama, no? At kalakasan po kayo sa amin sapagkat sa tuwing makikita namin kayo ay nai-encourage po kami na lalong magpatuloy at lalo pong yung bang with enthusiasm, yung pong kagalakan sa puso ay patuloy po na yung bang ma-express po magitan po ng pagpapahayag na salita ng Panginoon. Maraming salamat din po sa ating pong mga kapastoran, mga kapwa manggagawa. Bishop, magandang umaga po. Pastor Lito, Pastor Ali, Pastor Citas, si Pastor Leo, Pastor Hill, Pastor Noel, at sino pa po ba? Baka may nakalimutan. Si Pastor Baby. No? So sa bawat isang kamanggagawa sa Panginoon, maraming salamat po at magandang umaga. At salamat din po sa mga kapatid po natin na nakasama po natin, nakatune in po sa ating pong FB live streaming. Magandang umaga po sa inyo at nagpapasalamat po kami sa pangapanalangin na inyo pong dinudulog sa Panginoon na kasama po ang ministeryo ng The Life Giver Church dito sa Maine at sa mga outreaches po natin, mga outreach pastors po natin, mga resident pastors sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at mga members nandun po na nagpapaabot po mula sa ating pong bishop ng isang magandang umaga at ang pagpapala ng Panginoon, ng kanyang kagandahang loob ay sumaatin po lagi. Kay Pastor Ann po, kay Ate Ann, magandang umaga din po. So, praise God, hallelujah. At sa iba't ibang panig pa po ng mundo. So, kailan ba yun? Nung Wednesday, mayroon pong may nagko-comment na, taga saan po ba siya? Pastor Noel, saan ba yung isang kapartiran na nung Wednesday, di ba, na banggit ni Bishop. So katulad po noon, di ba, meron pong bumabati at sana daw makita po niya yung lahat ng mga, minsan po ay makadalo po siya dito ng physical, makasama po natin. At hindi po namin kilala talaga. Hindi po natin kasama. At marami pa po. Meron po tayong mga kapatid naman na nag-migrate po sa ibang lugar dito po sa bandang Rizal. Hindi pa rin po talaga sila na nalayo sa gawain ng Panginoon dahil nung nalipat po sila doon sa Rizal, nagkataon po na may pinuntahan sila Pastora Diyos doon sa may Baras. Marami pala tayong kapatid po doon na galing dito sa Pasig, nagpunta doon. Pagkatapos po ng anniversary ng Teresa, ng The Life Giver Church Teresa, ay magkakaroon po ng gawain po sa Baras Bible Study under the banner of The Life Giver. Kaya ang Panginoon ang siyang ang ginagawa lang po ng mga nagtuturo po dito ay nagtatanim ng salita ng Panginoon. At nandun po na ang pag-ani po at ang pagpapalago po nito ay sa Panginoon at ang pag-ani, tayo na po ang gagamitin ng Panginoon para mangalaga naman doon sa mga kaluluwa pong yon. Amen? Kaya, praise God, hallelujah. Slowly but surely, nandun po na ginagamit po ang ministry para po kahit sa malalayong lugar ay maabot po ang kanila pong spiritual na pangangailangan. Maraming salamat po. So ngayon pong umaga, tayo po alam ko po na nakahanda po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Yun naman ang dahilan talagang first and foremost reason why we are gathering every Sunday is because of the Word of God. Amen? The presence of the Lord. Kanina po, I cannot contain the presence of God. Kapag talagang ikaw at ang Panginoon, sumasamba ka sa Diyos, not because of the songs, yung lyrics but although yung mga lyrics po ng song ay nangungusap sa atin. And as we continually, sabi nga, as we cry, holy unto the Lord, nandun po tinataas at niluluwalhati natin siya. Hallelujah. Hindi mo nararamdaman, hindi mo nalalaman, meron pong ginagawa ang Panginoon. At ang unang ginagawa ng Diyos ay dito po sa ating loob. Sa kalooban po natin siya kumikilos. No? Walang manifestations ng material na bagay, pero you know that there is something going on inside of you na as you worship Him, nandun po na gumagaan ang iyong pakiramdam. Nandun po na, alam mo na kung meron ka mang kabigatan, pinalalaya ka ng Panginoon. At kung meron ka mang yung mga dala-dala, inaalis ng Diyos ang kabigatan at pinapalitan niya ng kagalakan. Amen?
Hallelujah. Yan po yung panahon na tayo po'y sumasamba. Kaya, bawat bahagi po actually ng gawain po every Sunday, ay hindi po natin pwedeng sabihin na ito mas mahalaga, ito mas mahalaga. Mas mahalaga yung Word of God kaysa sa praise and worship. Hindi po, mayroon din mahalaga yung offering pa. Minsan nga, para bang pag ang kasama na, dati, praise and worship, parang kasama na lang sa ritual na, hindi kasi praise and worship, enter His gates with thanksgiving, so sa simula talaga yan. Pero ngayon, we give due importance doon po sa pagsamba. Pero minsan naman, sa pagbibigay, nawawala ng hindi po. Pantay-pantay po yun eh. No? Lahat po yun ay mahalaga. Every time na ginagawa po natin, tayo po ay nagkakatipon every Sunday. So praise God, hallelujah. At ngayon pong umaga, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At kung ano man po ang sabihin ng Panginoon ng kanyang salita ngayong umaga, whatever, sabi nga, di ba, I am what it says I am. Kung ano ang sabihin ng Panginoon ngayong umaga, kung sino ka, yun ka. Amen? At pag sinabi ng salita ng Diyos that you are the righteousness of God, you are His righteousness. And you are standing righteous before the Lord. Kung sinabi ng salita ng Diyos na ikaw ay pinagpala, pinagpala ka na. So, the Word of God says, I am what it says I am. At kung sinasabi ngayon ng salita ng Diyos ngayong umaga, pag may marinig ka, kung magiging ano ka o ano yung plano niya at ano niya yung gusto niyang marating para sa iyo at ipagkaloob sa iyo, angkinin mo yun sapagkat ikaw yun at yun ay para sa iyo. You are, sabi nga, you can be what it says you can be. So pag sinabi ng salita ng Diyos na, mamaya pag uwi mo, may matatanggap kang pagpapala, kung, di ba, mismong nangungusap sa iyo ang Panginoon, you claim it. No, you hold on to the promises of God, and mamaya, it will manifest. So, we can be what it says we can be. And as we continually yung bang study the Word of God, the Word is preached at tayo po ay nakikinig. Sabi po, we will never be the same person again. Habang ang salita ng Diyos ay pinapahayag at inaangkin mo, nandun po na pinaniniwalaan mo, yung pong laging merong pagbabagong gagawin sa atin ng Panginoon. Kaya nga, di ba, lagi nasasabi dati, kung nga kanina ay pumasok kayong mabait, lalabas po kayo mamaya na mas mabait. Praise God! From glory to glory. At kung habang tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, at kanina pagpasok niya rito, kayo po ay pinagpala na, mamaya po mas pagpapalain pa tayo ng Panginoon. Amen? It's not because of the person speaking or ano man. Sabi po, it's because of our God, we believe in His Word. No, na ating pong pinananaligan. At yan po yung hindi po pwedeng magkabisala ang Panginoon dyan. Hindi niya pwedeng baguhin yung kanyang kalooban. Ang kanyang kalooban lagi para sa atin ay mabuti. Amen? At ang pagpapala ng Diyos ay gusto niyang malayang dumaloy sa buhay po ng bawat isa sa atin. So ngayon pong umaga, we will study the Word of God. And the title of our message is Grace-Fueled Perseverance. Kasi pag perseverance, pagtiyatyaga, minsan po, may mga nagtuturo ng grasya na, di ba, yung to the extreme na sinasabi, pag wala ka nang gagawin, talagang wala ka nang gagawin. No, yung bang, kahit nga mag-evangelize, hindi ka na dapat mag-evangelize kasi si Jesus daw dumating na at nag-evangelize na. Hindi naman po ganoon. Hindi po gagamitin pa rin tayo ng Panginoon para po ipahayag ng salita ng Diyos, no, sa marami. At hindi po pag sinabing sa grasya wala ka nang gagawin, uupo ka na lamang sa bahay mo at maghihintay ng mga pagpapalat, kakatok sa bahay niyo, ito yung ulam, ito yung pagkain, walang ganun. Sabihin mo nga sa katabi mo, walang ganun. Praise God. Hindi, yung bang wala kang gagawin, ibig sabihin lang, hindi na tayo kailangan mag-struggle because the Lord will set us up for the blessings. Nandun po na wala kang gagawin in a sense na hindi mo kailangang paghirapan yung dati kasi pag gusto nating sumagana. We will do all means para yung sa sarili nating kakayanan. Minsan nga naisasantabi ang Panginoon eh. Sa bawat desisyon natin ginagawa, pinangungunahan na natin ng Diyos eh. Kasi ang akala natin tama yung ating ginagawa. Pero ngayon po, living under the grace of God, nandun po na laging sa Panginoon, may pagkonsulta, may paghingi ng kanyang kalooban. At ang kanyang kalooban ay sinasabi sa kanyang salita.
At kung ano ang sinasabi ng salita at ipinapangaral sa atin, yun po yung dapat marapat lamang na nasundin po ng bawat isa sa atin. So, hindi po sinasabing, kaya minsan na pagkakamalan, lalo na minsan yung iba na draw away sa message ng grace because wala nang gagawin, pinagpala na. Tapos wala na accountability, wala nang discipline. Akala nila ganon. Pero hindi po. Mas lalo pong nagiging dekalibre yung buhay Kristiyano sa ilalim ng kagandahang loob ng ating Panginoon. Mas nagiging yung kalidad ng pagiging Kristiyano mas lumalalim. Mas nagiging yung pong pag tiningnan tayo, ibig sabihin, hindi yung buhay lang na katulad ng dati na pag sinabing namumuhay ka sa grasya, mataas ang pagtingin ng mga tao. No, dapat yun na ipakita natin, buhay ng Panginoon to eh. So kung ano man ang minamanifest po natin, buhay po ito ng Panginoon. At ang buhay ng Diyos, hindi po low quality life. No? Sabi po, He has come to give us life and have it in abundance. So a kind of life, mataas na uri ng pamumuhay po yun. Kaya yan po yung inaasahan sa ating mga matutuwid na binago ng Panginoon, isang mataas na uri ng pamumuhay na hindi po natin kakayanin sa sarili lang natin, but it's all by the grace of God. Kaya nga tayo nag-aaral, kaya nga po tayo tinuturuan. So grace-fueled perseverance. So yung bang pagtitiyaga, hindi ayon sa ating kakayanan o pagtitiis na hindi tayo ang gumagawa, kundi ang nagbubunsod sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos, ang grasya ng Diyos. Na kaya ka nagtsatsaga dahil tayo nga pinagtyagaan ng Panginoon. Ibig sabihin, kaya ka nagtitiis dahil sinasabi ng Panginoon, yan sinasabi ng kanyang salita eh. For a little while. May mga pagtitiis, we have to persevere. Pero nandun po na, at the end of the day, ang dulot naman po sa atin yan ay pagpapala. Kaya hindi rin po tayo masasabing wala tayong napapala. So, basahin po natin. May announcement po pala, kung sino po yung mga may babies po dito na medyo meron po tayong Sunday school, maliit na Sunday school na nandun po sa likuran. Meron na po silang TV doon, sinet up na po nila Pastor Hill at may mga gamit din po yung mga teacher, mga teacher po doon, si Teacher Joy. Mga teacher. Hindi pa, may katulong po doon sila. Kung sino man po, kung kailangan po nila ng kasama at katuwang po doon sa mga bata ay nahihirapan lang po sila kasi lahat ng umaattend po doon, English speaking. Nagdudugo yung teacher. Subukan niyo po pumunta doon. Pagpasok niyo pa lang, marinig niyo yung mga English speaking na mga pero hindi po sinasabi pag hindi English speaking, hindi na pwede pumunta na. Maganda nga yun, mahaluan, maano sila eh. Di ba? So, praise God. Meron po doon sa likod. Until such time na pinagpe-pray po natin na talagang magkaroon po tayo ng yung bang, sabihin natin specific at saka talagang permanenteng lugar para po sa Sunday school po natin. Para mas maraming mga bata. Tsaka may level po talaga yan dapat eh. Kaya hindi po, pero dito ngayon, since hindi pa naman sila ganun karami, sinisimulan po ulit natin, so pinaghiwa-hiwalay ang samantala. Pero eventually, magiging ano po yan. Yun po kasi yung kailangan ngayon na meron pong may mga nagtuturo sa mga bata para pag dito po, at least mga adult or mga teenagers, pwede naman po dito. So praise God, hallelujah. So let us open our Bible to the book of Hebrews chapter 10, verse 23 hanggang 25, and we will read on sa Amplified Version. So sa Amplified Version po natin basahin muna. So sa verse 23, sabi po, sa Hebrews chapter 10, verse 23, let us cease, hold tightly, the confession of our hope without wavering. For He, sabi po, sa Amplified Version po, yun sabi po, siguro po, ano lang po itong sa akin, medyo luma pong version o ano. Let us cease and hold tightly the confession of our hope without wavering, for He who promised is reliable
and trustworthy and faithful to His Word. So yun lamang po, pwede na nating panghawakan. No, yung pong talata po na yun, sa verse 23, mabubusog na po tayo doon. Sabi po rito, let us seize and hold tightly the confession of our hope without wavering, for He who promised is reliable, trustworthy, and faithful to His Word. Yung pinananaligan daw natin ng Panginoon na siyang nangako sa atin ay reliable, maaasahan, at mapagtitiwalaan, at tapat siya sa kanyang salita. No, kung ganito lang lahat ng tao, maayos ang mundo no. No, biruin mo, reliable, trustworthy, and faithful. And sa verse 24, and let us consider thoughtfully how we may encourage one another to love and to do good works. So mag-isipin po natin mabuti kung paano po natin bawat sa isa't isa, tayo po ay makakapag-encourage sa isa't isa na gumawa ng mabuti at maipadama yung pag-ibig, no? Sa maraming tao. And sa verse 25, not forsaking our meeting together as believers for worship and instruction. Sabi po, not forsaking our meeting together. Wag po nating, sabi po, pababayaan. Wag nating kalilimutan na tayo lagi po ay magsama-sama bilang mananampalataya para po sa pagsamba. Kanina ginawa po natin yun, corporately we worship. At ngayon po, sinasabi naman po, and instructions. Instruction is when the word is preached. Ngayon po, yung tinuturo, inihahayag ng salita ng Diyos. So, pag Sunday, every Sunday na tayo po'y magsasama-sama, it is always for worship and instructions na ma-excite po tayo. Sapagkat sa bawat linggo, meron pong pagkakataon malaya na binibigay sa atin ng Panginoon na tayo po'y sumamba sa Kanya. Sino po dito yung malayang nakakasamba sa bahay? No? Amen. Pag pumasok tayo ng kwarto, ilalak natin siguro. Pero kung halimbawa, meron kang apo, minsan baka naiiyak ka na sa presensya ng Panginoon, bigla, lo, penging pera. Di ba? Meron pong may distractions pa rin. O kaya biglang tutugtog biglang kumakanta yung kapitbahay mo ng My Way, na napakalakas, sa alas 11 ng gabi. Di ba hanggang alas 10 lang po ang karaoke, ang videoke, di ba? Parang ano po yun batas na po yata yun. Pero minsan, pag birthday, katulad lang po nung nambasa sa di ba? Nagpaalam daw siya kay kuya na babasain niya, hindi pumayag. Sabi niya, piyesta. Binasa pa rin. Ganun, may dahilan lagi ang tao, Pag sinaway mo yung mga ganon, katulad nun yung umiinom at, di ba? Hindi, may birthday. Niya justify. Siyempre, ikaw naman nakikisama, wala ka namang magagawa at hindi naman ikaw yung barangay captain. So, praise God. So, sabi po, as believers, let us all worship and have the time for instruction. Sabi po, not forsaking our meeting, as is the habit of some, but encouraging one another and all the more faithfully as you see the day of Christ's return approaching. Amen? Lagi pong narinig natin, malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya hindi na po biro-biro yung pagiging Kristiyano. Dapat hindi na po natin biruin. Magpakaseryoso na po tayo. At ito na lamang po yung hinihingi sa atin. Sabi po, kapag babasahin po natin sa ESV, sa English Standard Version, sabi po, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promises is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together. Sabi po, not neglecting, huwag nating pababayaan na yung pagtitipon, na hindi tayo maging kabahagi. Sabi po, not neglecting to meet together, as is the habit of some. Yung habit na tinutukoy po doon, hindi yung habit ng pag-attend Pagdalo, sabi po, not neglecting to meet together as is the habit of some. Ibig sabihin, nagiging habit na ng iba na nine-neglect yung meeting together, yung fellowship.
Pero hindi ko po sinasabi ito. Sinasabi ko po ito ng may pag-ibig at pagpapaalala. Na ang salita po ang nagsasabi. No, ang Panginoon ang nagpapaalala sa bawat isa sa atin. Sabi po, not neglecting to meet together. Understandable kung may valid reason, wala pong masama. Pero dati naman natin ginagawa ito eh. Bakit noon kahit nagaano ka busy, or sabihin na natin na bago ang panahon, na bago yung priorities natin dahil meron talagang importante. Pero siguro naman we can make some arrangement, yung bang na isa-isang buwan, at least 2 beses, face-to-face makaka-attend ako. O kung hindi man, at least merong isang pagkakataon. No, isang pagkakataon sa loob ng isang buwan na binibigay ng Panginoon, 4 na Sundays, minsan 5, may isang Sunday akong a-attend. Pagkat kalakasan po natin ang isa't isa. Amen? So, hallelujah. Not neglecting to meet together as is the habit of some. Parang naano ko doon sa habit, nagiging habit. Totoo naman po. Nagiging habit na ng iba. At nagiging lifestyle na. Kung ano po yung bang lagi mong ginagawa, nagiging buhay mo na eh. At nawiwili ka na doon gawin, nahihirati ka ng gawin, kumbaga. So, kailangan po ng paalala. At ngayon pong umaga, ang gamot sa mga taong nakalilimot ay paalala naman talaga, wala nang iba. Kasi nakakalimot, So, pero we do not judge. Ito lang po ay walang personalan, ito po ang salita ng Panginoon. Because ito po yung binibigay ng Diyos na mensahe sa atin ngayong pong umaga. Grace-fueled perseverance. Lalo na ngayon, kailangan po natin nung pagtitiis, pagtitiyaga, dahil sa buhay pong ito, maraming pagsubok. No? Kabi-kabila. Kaya kung ang buhay Kristiyano mo, sabi nga, ano ba yung madalas gamitin ni Bishop? Wishy-washy. No? Na Kristiyano, yung bang dadalo't hindi. Sa pagdalo, hindi rin ibig sabihin na sa pagdalo ay, di ba, malago na rin o nagmamature tayo. Pero it's on yung pong sa kalagayan ng pag-a-apply ng bawat salita na tinatanggap po natin. Na makikita yung pong tayo po ay lumalago na sa ating pag-unawa, pagkilala sa Panginoon at sa Kanyang kagandahang loob. So dito po, sa Hebrews chapter 10, andun sa mga verses na ating pong binasa, the historical context of this passage is one of a community of believers. Ito po'y patungkol sa community of believers facing challenges and difficulties, and the author is urging them to remain strong in the faith. No, ito pong panahon na ito, no, ating pong binabasa, ay ito po ay paalala dun sa mga mananampalataya at the time. Nasabi po na sila po ay magpakatatag sa kanilang pananampalataya at magtulungan, magsuportahan sa isa't isa, magpanalanginan as they wait the return of Christ. Sapagkat at that time, nung ipinapangaral po ito, nandun po na mga Kristiyano, katulad ng bawat isa sa atin, marami din kinakaharap na pagsubok. At mas matitindi pa nga sa kanila. They are under the persecution. Tayo nga po, wala nang gaano. Ngayon, dati napakalaking salita pag sinabi persecution. Talaga namang nararanasan natin. Ngayon, wala na eh. Wala nang pumipigil sa atin mag-church. Wala na pong tayo, malaya na po tayong dito sa Pilipinas. Hindi na ganun hindi na ganun katindi yung persecution. Kumbaga, hindi ko po alam sa ibang lugar, sa mga probinsya, pero dito sa atin, hindi eh. So, tayo, mamimili na lang tayo. Ano ba tayo? Sisimba ba tayo o hindi? So, tayo magsaset ng priority. Pero kung ang priority mo, Panginoon, ganyan umaga bago po ako magsimula. Marami pong araw tayong tinatandaan na napakahalaga po sa atin. Sa bawat isa po sa atin, ano ba para sa iyo yung pinakamahalagang araw na kapag naiisip mo yung bang excited ka, masaya ka na dumating ito? Praise God, hallelujah. Meron. Kasi, di ba, pag sinabi mong araw na yung bang maalala mo at papasok agad sa isipan mo, maraming mag-aano dyan eh. Anniversary, yung day ng anniversary ng marriage namin, yung birthday ko, di ba? Hindi po nawawala yung maisip natin, mahalagang araw para sa atin. Pero meron kaya, o lahat kaya tayo karamihan sa atin magsasabing, ang pinakamahalagang araw
para sa bawat isa sa atin ay araw ng linggo. Hallelujah. Diba? I hope and I pray na dito sa karamihan, mas sinasabi natin, mas mahal ko ang araw ng linggo sapagkat kasama ko yung mga kapatiran doon. Napapalakas ako. Amen? Hallelujah. Natututo ako, lumalalim ako sa pagkakilala sa aking Panginoon. Sana walang pinakamahalagang araw, hindi natin may pagpalit yung araw ng linggo. Yung pagsasama-sama natin. Sabi po, not neglecting to meet together. No? At least kung hindi ka man sana, meron naman po yung iba, hindi po natin nakakasama ng Sunday, although nasa online po sila, okay lang po yun. Pero kung talagang wala, di ba pwede naman, ano po yung palasak na kasabihan? Kapag gusto, kapag ayaw, kayo po nagsasabi. Ito po, sila po hindi. Yun naman po talaga ang totoo. Nako, wala pa po bang nagko-comment, Pastor Noel, sa ano natin, baka may wala pa naman, praise God. Pastor, ikaw hindi pagpapaalala yan ha. Alam niyo po, bato-bato sa langit. Ang tamaan, ikaw yun. Wala na may ibang tatamaan. Kung halimbawa, nararamdaman mo, ikaw yun. Paalala lang po. Hindi po sinasabi, kasi, we can justify. Nasabihin natin, mahalaga din naman niya. Wala po tayo, wala naman sinasabi tayong hindi mahalaga yung ginagawa mo eh. Pero at least once, no, na makasama ang isa't isa. Kayo po ba, di ba? Ito po, mga kilala na po natin yung hindi na tayo, familiar na tayo. Di ba masaya sa loob ng church? Amen? Masayang nakikita ang mga kapatiran? Di ba, wala man silang ginagawa para sa atin, pero alam mo na meron kaparehas mo ng kaisipan, kaparehas mo ng espiritu, nakasama mo, na kung meron ka mang dala-dala, alam mo may nananalangin para sa'yo. Hindi man tayo na ipapanalangin ng isa specifically sa pangalan po natin, pero may nagpe-pray dyan, Lord, lahat po ng mga kapatid ko sa The Life Giver Church, patatagin mo po sila sa mga dumadaan sa pagsubok. Amen? So merong nagiging kalakasan. Pero kung, di ba, kung hindi po natin, meron pong pagpapala sa pagdalo sa gawain. So, and also, dito po ay pinapaalalahanan yung mga mananampalataya. Basahin ko din po sa Tagalog para mas malinaw po sa atin. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sabi po, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen? So, sabi po, magpakatatag tayo. At kaya sinasabi pong magpakatatag sapagkat marami po talagang pagdadaanan po tayo. Hindi po bed of roses ang buhay Kristiyano. Hindi nung tayo po'y tumanggap sa Panginoon, wala na po tayong sasabihin na wala na tayong gagawin. No, meron po tayong gagawin at yun ay patuloy na manampalataya sa Panginoon, lumakad ayon sa kanyang mga salita, no, ayon sa kanyang mga instructions sa buhay po ng bawat isa atin. So, meron pa rin tayong gagawin. At ang paggawa ng mabuti sa ating pong kapwa, wag nating kalilimutan at pagpapahayag ng pag-ibig, no, sa lahat ng tao. Regardless kung ano man sila, hindi mo sila gusto, hindi mo sila pagpapadama ng pag-ibig, ng pagmamahal. So, sabi po, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako. So, there is power in perseverance. Doon sa pagtiyatiyaga, ay meron pong kapangyarihan. Marami pong example sa Biblia ng mga men and women of God who exhibit yung pong perseverance nung sila po ay naglilingkod sa Panginoon. Pero meron po tayong babanggitin na ilan at ito po'y sapat na para tayo po ay maunawaan po natin na doon sa pagtitiyaga po natin,
Kasi pahabang na tayo naghihintay sa Panginoon at tayo po'y namumuhay sa ilalim ng Kanyang grasya, nandun po na inaasahan sa bawat isa sa atin na tayo po'y magpapakatatag. Kung may mga problema po ay matututo tayong magpasakop sa kalooban ng Panginoon, magtitiis po tayo. Hindi po yung negatibong pagtitiis na yung pag sinabi, mahirap ang buhay, talaga nakadestino naman akong mahirap talaga ako . No, pinanganak akong mahirap, so sabi ng Panginoon, magtiis. So magtiis ka lang hanggang sa kunin niya na ako. Hindi po ganun . Hindi po yun ang ninanais ng Panginoon. So, in 2 Corinthians chapter 4, verse 18, it's all about kay Pablo po. At sa mga sumusunod pa pong talata po doon, actually sa 2 Corinthians chapter 4. Si Apostle Paul, madalas na sumusulat po siya, even sa epistles, sa kanya pong mga sinulat, about dun sa pagtitiyaga, about perseverance. If anyone demonstrated perseverance or endurance, pagtitiis at pagtitiyaga, it was Paul, na talagang pinamuhay po niya yun. Nagtiis siya at nagtiyaga siya. At sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, kanyang earthly ministry, alam naman po natin yung karanasan ni Pablo. No, maraming hindi mabuting bagay siyang naranasan nung panahon na siya po ay naglilingkod na sa Panginoon. Siya ay nakakilala na sa ating Panginoong Jesucristo. Parang pagtitingnan mo, mas maganda pa yata buhay ni Pablo nung hindi siya na born again . Kasi sa society, mataas yung kanyang kalagayan. May katungkulan siya. May pinag-aralan siya. So kumbaga sa society, meron siyang edge dun sa ibang tao. Pero nung na-born again siya, nakakilala siya sa Panginoon, and nung sinabi niyang, I considered all things rubbish, basura, dumi lang ng ayop. No, kapalit ng lalong mahalaga, ang makilala ang Panginoon, no, mula sa kanyang pagkamatay hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Yun na yung naging mahalaga kay Pablo, yung kanyang relasyon sa Panginoon. Parang pag pinaghambing mo, mas maraming hirap na naranasan si Pablo nung panahon na siya ay naglilingkod na sa Panginoon, kaysa sa panahon hindi pa siya nakakilala sa Diyos. Pero sa lahat ng ito, sa kanya pong mga sinulat, he urged believers not to tire of following Christ. Lagi yung sinasabi, huwag kayong maghinawa, maggalak kayo. Samantalang siya, naranasan niya lahat yon. Pero ibig sabihin sa kanya, walang ano yun, halaga. Alam niya, darating yun sa kanya pong buhay. Na sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, he being identified as disciple of Christ at tagasunod at tagapagturo ng grasya, talagang marami siyang mararanasan. Pero sabi niya lagi sa mga tao, huwag kayong manghinawa, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag kayong mapagod sa paglilingkod sa Panginoon. And even when persecuted, ganun po yung kanyang prinsipyo, paglilingkuran sa Panginoon. Ngayong umaga, God is speaking into our hearts. Kung paano si Pablo dumanas sa mga pagsubok, ganyan din po tayo, dumadanas at dumadaan din tayo sa mga pagsubok at problema. Pero sabi po niya, huwag tayo manghinawa. Magtiis tayo sa maikling panahon. No, magtiyaga tayo. And si Pablo, he had been beaten with rod actually 3 times. Naku, biruin mo yung ikaw ay yung na kahoy, di ba? Talagang paluin ka. Maraming pagkakataon, 3 beses po yun nangyari sa kanya. He was stoned. Merong mga pagkakataon na siya po ay nagsasalita, binabato, kung saan siya pumunta. And he was whipped. Nandun po na nilatigo po siya. And 39 lashes, yung kanya pong tinanggap. 3 times po yun. 3 times niyang naranasan during yung kanya pong paglilingkuran sa Panginoon. He was driven out of town. May mga pagkakataon talagang minsan nangangaral siya, o minsan may pupuntahan siya sa isang lugar, yung bang hindi siya pinapapasok, o minsan hinahagis siya palabas. Lumawa, pumunta siya ng Pasig, sabi ni Mayor Bico, paalisin mo yan si Pablo.
Hindi yan bagay dito, baka kung ano-ano ang ipangaral niya, parang ganon. Kumbaga. So, shipwreck, naranasan po niya yun na masira ang kanyang sinasakyan na barko. 3 times din po yun. He was reviled, kung ano-ano mga sinasabi sa kanya. And may mga pagkakataon na siya na lamang po mag-isa. No, ang humaharap sa mga pagsubok na yon. Kaya minsan, ang nagagawa niya lang sumulat sa mga kapwa kamanggagawa. Pero mo siya na nasa kulungan, siya pa yung susulat para mag-encourage. Magtiyaga kayo, magtiis kayo. Samantalang siya nakakulong. So, ibig sabihin, nandun po na si Apostle Paul kung pag-uusapan yung endurance, yung perseverance, pinakita niya yun. Sa atin, wala pa po hindi pa po siguro aabot sa ganong kalagayan. So he had been, despite having 1,000 reasons to be disheartened. So sa lahat ng yun, di ba, meron ka ng reason na umayaw? May reason ka na para, teka, ayoko, yung dati kong buhay, ang ganda-ganda eh. Nung iniwanan ko, wala naman akong persecution, ako pa nga ang nagpe-persecute. No? Ako pa nga ang nag-aano sa mga mananampalataya. Tapos he never in his life na naranasan niyang masaktan siya. Nung mas mababa yung posisyon sa kanya, hindi magagawa ng isang ordinaryong tao yun sa kanya. Kasi may mga tauhan siya, kumbaga. So, sa lahat ng iyon, he has 1,000 reasons to be disheartened. He knew that doing the will of God at the end of the day, yun lang ang kagandahan kay Pablo. Sa lahat ng ito na kanyang naranasan, ang alam niya lamang, sa pagsunod niya sa kalooban ng Panginoon, hindi ito mawawala ng saysay. Amen? So ano gusto sabihin ng Panginoon sa atin ngayong umaga? Kung meron man tayong pinagdadaanan, kung meron man pagtitiis, kung kinakailangan ng pagtitiyaga sa kasalukuyang kalagayan natin, huwag tayong mawala ng loob. Huwag tayong matakot. Si Pablo nga, napakaraming karanasan sa ganoon, pero sabi niya, alam niya na sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, hindi ito mawawala ng saysay. Ngayong umaga, sinasabi ng Panginoon sa iyo, hindi mawawala ng saysay yung pagtitiis mo. At the end of the day, itataas kita, magpapalain kita, at mamamangha ang marami sa gagawin ko sa iyo. Amen? Hallelujah! At habang tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoon, so consider po natin the awesome harvest that resulted from Paul's obedience, yung pagsunod ni Pablo. Diba? Kaya dahil sa kanya, the gospel spread across the Roman Empire and the early church grew far beyond the Jewish world. Hindi lamang po sa mga Hudyo, kundi pati sa mga Hintil umabot. At marami pong inabot yung bang mabuting balita na ipinapahayag ni Pablo dahil sa kanya pong pagtitiyaga. Dahil sa kanyang pagtitiis. Dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kahit na po medyo hindi maganda yung kanyang karanasan. So the seed Paul planted by writing his epistles have resulted in billions of lives being transformed. Kaya, di ba, nasunod yung kalooban ng Panginoon na ang mabuting balita na ipahayag sa marami. At dahil po yan, doon sa mga binhi na itinanim ni Pablo sa kanyang paglilingkod. Kaya marami pong buhay ang nabago. And to think that any strength or insights we drew from this letter is fruit of hardship he endured. Yung mga pinag-aaralan natin, mostly lalo na sa when we are studying the grace of God, the finished work of the Lord Jesus Christ, ang pinaghahanguan natin, yung mga sulat ni Pablo eh. Biruin mo yung nagiging resulta. Sa atin lang po, yung resulta ng pagkaunawa natin sa itinuturo ni Pablo na grasya ng Panginoon. Kagandahang loob ng Diyos. Di ba nabago yung ating pong buhay? Amen? At maaaring hindi man tayo meron maraming mga material na bagay, pero meron tayong kapayapaan sa puso at sa isip po natin. At alam natin na mahal tayo ng Diyos. Amen? So, sapat po yun. Na ibig sabihin, hindi na sayang. No, yung pagsunod niya sa kalooban ng Panginoon dahil ginamit siya para sa maraming tao.
In spite and despite of the hardship, He endured. Hindi po biro yung kanyang kahirapan na ginamin. So, this morning, kung nagkaroon ng malakas na impact ang buhay ni Pablo sa maraming tao, do you realize how impactful your life is? Ngayong umaga ba na-realize nyo na pwede kayong gamitin ng Panginoon para magkaroon ng impact doon sa ibang tao? Sa pamamagitan ng mga testimony po ng bawat isa atin? Simpleng testimony can transform lives doon sa mga makakarinig kung paano yung tayo binago ng Panginoon. So do you realize how impactful your life is? Bakit ko ba naisulat to impactful? Kasi pag medyo nabisa, impacto. Do you realize how impactful your life is? Hindi mo, impactful. Sabi po, impactful your life is. Kasi minsan akala natin, we are deceived by Satan's lie that our sufferings or obedience sa Panginoon will amount to nothing. At minsan gagamit pa siya ng mga tao. Ikaw, atin ka ng atin dyan sa life giver. Wala namang nababago sa buhay mo, mahirap ka pa rin. Tapos sabi na mayaman ka kay Kristo. Di ba? Ang pandaraya ng kaaway, ganyan po yung gagawin niya sa atin eh. At minsan naisipin mo nga na, sunod naman ako ng sunod sa kalooban ng Panginoon. Nagbibigay naman ako, 100% yung attendance ko sa church, hindi naman ako nawawala. Umulan, bumagyo, ayos lang. Kanta pala. Umulan, bumagyo, ayos lang, attend pa rin ako. Diba? Wala naman nakapipigil sa akin. Ginagawa ko naman yung sinasabi ng Panginoon. Kaya lang parang diba, may bumubulong sa atin, it will amount to nothing yung ginagawa mo, mawawala na sa isa yan. Alam niyo po, your faithfulness to God never goes to waste. Hindi po maaring masayang. Binhi po yan na itinatanim po ng bawat isa atin at ang binhi pong pinanggalingan ng binhi ay mismong Panginoon. Amen? Kaya ang kailangan lang, itanim po natin. So yung mga natutunan po natin, itanim po natin, isabuhay po ng bawat isa sa atin. So, tanungin ko po kayo, si Pablo kaya, alam niya kaya yung extent ng magiging bunga na ipoproduce nung kanyang ginawa? Alam kaya ni Pablo kung ano, na marami palang mababagong buhay dahil sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita? Wala po siyang idea. No, wala po siyang idea kung gaano po yung may puproduce nito. Basta ang alam niya, ito yung kalooban ng Panginoon. So hindi ko na problema kung ano yung magaganap. Basta ang sinasabi ng Panginoon, magtanim ako. Ito yung pinagagawa sa akin ng Panginoon to preach the gospel, the good news. No, yung finished work ng Panginoon. So, Paul didn't know the extent of the fruit God would produce through his perseverance and steadfast obedience. Sa kanyang di matitinag na pagsunod at sa kanyang pagtsatsaga na kahit po ano yung kanyang nararanasan, nagpapatuloy po siya. And my prayer this morning is lahat po tayo, kung kasama po ako, kasama ang bawat isa, na anuman po yung ating pong, anuman yung ating pagdaanan, matutunan po natin yung steadfast obedience sa Panginoon. Obedience under grace. Hindi po yung pagsunod na kaya tayo sumusunod, natatakot tayong maparusahan, kundi sumusunod tayo dahil mahal na mahal natin ang Diyos. Dahil mahal niya tayo. Una siyang nagmahal sa atin. So, Paul didn't know the extent of the fruit God would produce. Hindi niya alam, wala siyang idea. Basta gagawin ko to. Nahihirapan, nasasaktan. Alam niyo po, hindi siya tumigil. So kung hindi niya alam ang naging bunga, ngayon, alam na natin yung naging bunga. Napakasaganang pag-ani ng mga kaluluwa, pagbabago ng mga buhay. Ngayong umaga, kaya nyo bang i-gauge how the Lord will use you? Kung paano kayo gagamitin ng Panginoon? O sinasabi, naku, malabo yan. Pag yung paggamit na sa akin, wala kasi akong kakayanan eh. Hindi naman ako magaling kumanta. Hindi naman po sinasabing sa pagkanta lang eh. Hindi naman ako magaling sumayaw. Hindi rin sinasabing sa pagsasayaw lang. Hindi ako magaling magsalita. Hindi rin po doon sa pagsasalita lang.
No, hindi yun po yun ang sukatan eh. Tayo sinusukat natin dun sa kaya natin gawin. Pero alam nyo ba na kahit na imposible, magiging posible sa Panginoon? At lahat ng tumatayo po dito, imposible po noon na tumayo dito. Yung mga ginagamit mightily ng Panginoon, di ba? Sa Biblia, sabi nga niya, yung mga itinuturing na mangmang, na bababa, yun ang gagamitin ng Panginoon. Imposible. Pero posible sa Panginoon. Amen? Kaya wag natin engage na sasabihin natin, susukatin natin sarili, ay naku, wala akong kayang gawin. Alam niyo po, pwedeng gumawa at kumilos ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang kailangan lang naman is willing and available vessel. No? Willing and available lang po tayo. Huwag na natin pag-usapan yung educational attainment. Huwag na natin pag-usapan yung galing sa pagtuturo. Kasi si Moses nga, uutal-utal. No, marami. Maraming kahinaan. Doon sa 12 disciples, sa mga disciple ng Panginoon, lahat yun may kahinaan. Napaka-imposibleng gamitin mightily ng Panginoon. Pero ganun pa man, kapag tayo po, the anointing of the Lord is upon us, amen? Kapag gumilos po ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin, hindi mo pwedeng sabihin hindi mo kaya. You can do all things through Christ who strengthens you. Amen? Hallelujah. Kaya wag natin i-gauge yung ano. So, hallelujah. Hindi mo pala alam. Ikaw lang pala yung hinihintay na ng Panginoon. No, even sa mga kabataan. Sabi, minsan, ako hanggang sa ngayon nagpe-pray, Lord, bigyan mo, although nandiyan po yung mga nasa creative arts, given na po yan, kasama namin na nagpe-pray para sa youth. Pero I'm still praying na merong isang kabataan na nandun po nag-aapo yung puso sa kapwa niya kabataan na gusto niyang yung bang mapangunahan. Ibig sabihin na yung bang gamitin para maging leader. So, hallelujah. At hindi mo pwede sabihin na, teka, kasi ganun din, ako ganun dati. Marami pong ginagawa sa akin ng auntie ko na talagang ginagastosan ako para lang ma-boost yung aking self-esteem. Kasi hindi po ako nagsasalita eh. Ayoko nga makipaglaro sa labas ng bahay noon. No, ayoko na kapag marami ng tao, nahihiya na ako. Sabi ba't ayaw mong lumabas na may mukha ka naman? Hindi sa mahihiyain, parang, ewan ko kung anong meron. Kaya ang auntie ko, sabi sa akin, mag-boy scout ka. Noon po, may mga jamboree, di ba? May bayad po yun. Iba't ibang bansa yung pupunta rito, sasali ka sa jamboree. Tapos lahat ng gamit, pinoprovide po ng auntie ko. Hanggang sa pag-high school ko, sabi niya, pumasok ka ng COTC training para maano yung yung leadership, parang yung ma-boost yung self-confidence. Pero alam niyo po, yung nakakapagbigay sa akin ng self-confidence, kapag lasing po ako. 13 years old, kasama ko yung matatanda, ang lakas, ako ang leader. Magmula sa umpisa ng inuman hanggang sa pag-uwi, kasi pag pauwi na, tayo tayong lahat, tayo yung mga tatay, kakanta kami, bayang magiliw. Sunod sila. Pero sabi ko, yun lang. Kaya nga sabi ng ito, pagkalasing lang masalita eh. Pero kapag hindi, napakababa ng Kaya lahat ginagawa ng auntie ko. Pag bago pa lang yung Jollibee noon, ang ginagawa niya, bibigyan niya ako ng pera, ikaw na umorder. Para lang at least ako yung gumawa ng pero takot na takot pa ako, nahihiya pa ako. So, hindi po, ang Diyos. Tapos biglang mapupunta ka ngayon. Gitarista sa Bible study, magpe-pray ka, susunod, natitrain ka, ma-attend ka sa mga discipleship, naging Bible teacher ka, tapos naging praise leader, tapos marami ng ministry ang sumunod. Yung pala, magpapastor pala ako. Pero hindi ko makita yung sarili ko na ganun kalagayan. Pero si Pablo, hindi niya rin alam na ganun ang magiging kalagayan niya eh. Na magkakaroon pala ng impact yung buhay na isang persecutor ng mga Kristiyano, yung bang malamang dahil sa magandang
educational attainment ni Pablo, baka medyo may hangin din to eh. May yabang sa katawan, kumbaga. No? Pero, hindi po yun eh. Ginamit siya ng Panginoon mightily sa panahon na hindi niya inaakala. So, do not lose heart. Sa pagkakataon pong ito, we are in perilous time. Keep your focus on eternal things, not on the hardship of this life. Huwag na po nating tingnan. So, tinuturuan tayo ng Panginoon na magtiyaga, pero yung pagtitiyaga na yun, ang nagtutulak sa atin, kaya mo gagawin at kaya ka mananatili, dahil alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Yung grasya ng Panginoon sapat, no? Sapat at higit pa sa sapat para po sa pangangailangan ng bawat isa po sa atin. Kaya magpapatuloy tayo at hindi tayo manghihinawa, no, hanggang sa dumating po siya. So, hallelujah. Hindi lamang po si Pablo. Siguro kung meron ng pinaka-ultimate, si Jesus Christ. Si Pablo, ganun ang kanyang ginawa. Although mahabang panahon na si Pablo talaga nag-ministry, si Jesus, di ba, yung ministry niya, nung 33 years old, di ba, 30 to 33 years old. Yun po yung ano niya. Pero napakadami namang dinanas ng Panginoon. So, Jesus Himself is the ultimate display of perseverance until death. Hindi nga lang siya nagtitiis. Habang nagtitiis siya, may kagalakan pa siya. To the point of death. Hanggang sa krus na Kalbaryo. Kaya niyo po yun? Kaya ba natin yun? Na magtiyaga hanggang kahit na sa ang dulo nito kamatayan? Ang Panginoon, ganoon. Di ba hindi siya kinilala ng kanyang mga kapatid? No? At hindi kinikilala bilang anak ng Diyos. Marami siyang narinig, marami sinasabi sa kanya. Maraming paninira sa kanya. Lalo na yung karanasan niya bago siya tumungo doon po sa kanyang destinasyon sa krus. Di ba? Maraming salitang sinasabi. Yung mga sundalo sa kanya, binunot yung kanyang balbas. Nilagyan po siya ng koronang tinik. Maraming pagpapahirap. Pero he persevered. He endured. Unto death, to the point of death. Kaya kung meron mang ultimate, si Jesus Christ yun. Larawan ng pagtitiyaga at pagtitiis. No, hanggang sa kamatayan. Para kanino po yun? Para sa bawat isa sa atin. At upang ipakita sa atin na siya na sumasa atin sa kasalukuyan. No, we are in Christ as Christ is in us. Yung buhay na meron tayo ay buhay ni Kristo. As He is, so are we in this world. So kung nakaya niya, siya na nananahan sa atin, nandito rin siya, kaya natin. Kaya natin mag-persevere. No? Sa tulong at paggabay ng Panginoon. So He was born, lived a sinless life, and taught us how to live by example. Actually, yung buhay ng Panginoong Jesucristo ay buhay na kung saan dapat nating tingnan. Siya po yung maging ehemplo ng bawat isa sa atin. He persevered through agony on the cross, gave His life for a sinner like us, like you and me. Sabi po, and offered the most perfect example of endurance as He finished the race of life perfectly. Yung takbuhin ng buhay na nakaset before Him, na ang dulo po ay kamatayan, subalit hindi po nanatili sa kamatayan sapagkat mayroong muling pagkabuhay. Pero ibig sabihin yung lahat ng paghihirap, dinaanan niya eh. He persevered. Kaya, there is power in perseverance. Kaya natin. Why? Because Christ is in us. Amen? At ang buhay nito, si Kristo, ang magpapuel sa atin yung grasya niya para tayo po'y magtiyaga at magtiis, pansamantala, hanggang sa kanyang muling pagparito. Amen? Siguro ang Panginoon, kasi at that time, nung kanyang earthly ministry, He's 100% human, He's 100% God. So hindi mo mayalis na nasasaktan siya. Yun lang salita, di ba? Napakasakit na. Tayo mapagsalitaan lang, masakit na eh. Yung physical minsan, madali kapag lilipas din eh. Yung nasuntok ka, nasampal ka, wala yung sakit eh. No? Pero yung salita, umaano doon sa loob. Pero ang Panginoon, sa lahat ng yon,
Habang dinadala nga siya doon sa, sabi nga, di ba, tinuturing niya yung kanyang sarili na parang habang dinadala siya doon sa katayan, bilang isang tupa na dadaling sa isang katayan, wala siyang kibo. Hindi siya umimik. Na kahit na anong sinasabi sa kanyang masasakit na salita, pagwawalang halaga sa kanya, natiis ng Panginoon. He persevered. He endured. And He finished the race of life perfectly. Amen? And the same life Jesus has is the same life that we have. Dahil kasama natin ang Panginoon. Hallelujah. So, He persevered through agony on the cross. Lahat po tayo dumadaan sa mga pagsubok. Yun nga, hindi natin pwedeng sabihin na, ikaw naman, malakas ka. Minsan po, hindi ganun eh. O ikaw, pastor ka. Maraming pastor umiiyak pa rin. No? Dahil sa mga problema kinakaharap. Yun nga ang mabigat. Pastor ka, tapos marami kang problema. At mabibigat yung problema mo. Parang nga minsan, pagtitin, Lord, ba't naman? Di ba? Ikaw na nangunguna, halimbawa sa church. Pero ikaw mismo may mga pinagdadaanan, di ba mabigat yun? Parang pag ikukumpara mo sa ordinary, parehas kayo may pero ikaw pastor ka eh. Bakit ang dami mong problema? Bakit? Pero hindi po kasi yun ang basihan. Pag pastor ka, pag mataas ang posisyon mo sa church, sa leadership, wala ka ng problema, no. Si Pablo, di ba? Lingkod ng Panginoon. No? Ginawa niyang lahat para sa Diyos. Pero nandun po na nahirapan din siya. May mga persecutions, may mga pagsubok na dumating. Kaya kung ano man ang meron tayong kinakaharap sa kasalukuyan, alam niyo po, hold fast. Hold fast. No? Hallelujah. Kumapit tayo at hayaan po natin ang Diyos ang kumapit nga sa atin. No? So, para hindi tayo makahulagpos. So, there is the call to hold fast. Sabi po, let us seize and hold tightly. Let us hold fast the confession of our hope. Yung sinasabi pong hold fast po dito is not a passive clinging, but an active, intentional commitment. Nung sinabi ritong hold fast, hindi po ito yung kapit lang na gano'n na maluwag. Hindi po. Kundi, it is an active, intentional commitment. At ano po yung object ng ating pong holding fast? Sabi po, the confession of our hope. Hold fast the confession of our hope, which refers to our belief in the promises of God, particularly the promise of salvation through Christ, yung grace ng Panginoon na sumasa atin. Sabi po, panghawakan po natin yung mga pangako ng Panginoon, hindi po yung paghawak na lang. Kundi pag sinabing hold fast, yun talagang wag nang huhulag po sa'yo. No, sabi nga, wag mo nang hayaan yung salita ng Diyos, yung kanyang mga pangako, na makahulag po sa'yo. Talagang panghawakan mo siya, yung kanyang mga pangako. So we need unwavering faith, even in the face of difficulties and doubts. Because it provides, kailangan natin ng pananampalataya eh. Yung pananampalataya na hindi nag-aalinlangan. At yung pananampalataya ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Yun po yung gamitin natin. Sabi po, yung unwavering faith, it provides inner strength and resilience. Yung pananampalataya ng Diyos na binigay sa atin, faith provides a sense of purpose and meaning, serving as an anchor in turbulent waters. Yung pananampalataya po natin ay magsisilbing angkla. No? Sa panahon na kung saan medyo ang tubig po ay talagang maalon, malikot, no, kung saan tayo dinadala dahil sa mga pagsubok ng buhay. Pero sabi po, yung purpose ng angkla ay para maging steady po yung ship eh. Hindi man talaga siya yung bang sabing immovable, yung bang kikilos siya. Pero at least, hindi siya lalayo, hindi siya matitinag, hindi pa siya masishipwreck. Maglalaro lang siya doon. Kasi nakaangkla. Ganun lang doon sa lugar na yon. So,
Kapag tayo po'y may pananampalataya, it provides inner strength and resilience. Faith empowers believer to confront adversity with courage and determination, knowing that they are not alone in their struggles. Kapag may struggle tayo, as long as you have the faith of God in you, so we are operating by grace through faith. So yung faith na ginagamit natin ay faith ng Panginoon. Kaya naman yung kagandahang loob niya, yung grasya niya, ay nandun po na dumadaloy sa atin. So, sabi po, kapag tayo po may pananampalataya, hindi tayo basta-basta nag-aalinlangan. Hindi tayo basta-basta sumusuko. Why? Kasi alam natin, merong Diyos na nangako sa atin na hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. And you are not alone with your struggles na meron ka ngayon. Ano mang kalagayan mo ngayong umaga, hindi ka iniiwanan ng Diyos. You are not alone. No, kasama natin ang Panginoon. And even faith gives us hope and optimism. Yung bang nagiging positibo lagi yung pananaw natin sa buhay. Yung bang pag binigyan ka ng donut, hindi lang yung butas yung nakikita mo, kundi kabuuan ng donut na masarap. Kasi yung iba, binigyan na ng donut, yung nakita, yung butas doon. Wala pong silbi yung butas. Hindi po nakakain yun. Yung buong donut ang nakakain. Kumbaga, maraming tao, pessimistic, yung negative, mga nega, kumbaga, yung tawag natin sa kasalukuyan. Faith fosters a belief in a brighter future even when circumstances seem bleak. Kahalagahan, yung pananampalataya, na galing sa Panginoon, tinuturuan ka na magkaroon ng pag-asa at maging optimistic sa buhay. Na kahit hindi maganda yung kasalukuyang kalagayan, maya-maya lang gaganda yan. Sa susunod na araw, mas bubuti pa yan. Mas iinam yan hanggang sa matanggap ko yung pinakamainam na biyaya galing sa Diyos. Hindi niya tinitingnan yung mga bagay na yung bang permanente. Hindi, pansamantala lang yan. Paganda ng paganda ang buhay. Ibig sabihin ng paganda ang buhay, kahit na hindi maganda yung pangyayari. Sabi nga, madalas nating narinig, wag na po kayong umasa na gaganda ang mundong kinalalagyan natin. Pero pwede po na yung magiging pananaw natin sa pamamagitan ng pananampalataya na meron tayo, maganda pa rin yung pananaw natin sa buhay. Amen? Ibang yung bagoong pag kinain mo parang corned beef. Ganun po yung, di ba? Hallelujah. Parehas na yung tsura. Di ba? Tsaka kahit magdildil po tayo ng di ba? Ng bagoong na nasa kari-kari. Masarap po. Masarap pagkain. Naalala ko, Pastores dito. Masarap po kaming kumain. Ako. Hallelujah. So, pag meron kang pananampalataya, yung bang nagbibigay sa iyo ng pag-asa, and this hope fuels perseverance and prevents despair to take root. Kaya kapag may pananampalataya ka, tuturuan ka rin ito na umasa sa Panginoon lamang. At nandun po na yung pag-asa pong ito, ang magpo-fuel naman para magtiyaga tayo. Hindi, pansamantala lang to, dadaan lang tayo. Pero mararanasan natin yung pinakamainam mula sa Panginoon. Para po yung despair, yung takot, yung discouragement, hindi po magkaroon ng ugat sa puso ng bawat isa sa atin. So, hindi mananatili sapagkat meron kang pananampalataya. So, and even yung faith po natin often connects individual to a community of like-minded individuals. Kaya nga mahalaga yung pagtitipon natin. Yung pagtitipon pong ito ay nagkukonekta sa bawat isa sa atin sa isang komunidad na meron po tayong pare-parehas na pananampalataya at isang puso at isip na binibigay ng Panginoon sa atin. Amen? So praise God. Kaya kapag magiging yung fellowship po natin malusog, hallelujah. Wala nang puwang sa atin yung bang merong madi-discourage sa atin kasi merong magpapasaya at magpapaalala ang bawat isa sa atin. Amen? So, this network provides a sense of belongingness. Kaya nga, praise God. May men's network. Merong women na masagana, napakaano po ng fellowship nila. So, yung mga network pong ito, it provides a sense of belongingness. Diba?
Yung bang uwian na, nakauwi na lahat, kayo, nagkakape pa kayo magkakasama. Kasi di po, may mga group po dito eh. Kasi ang mga kababaihan po natin, may mga small group. Minsan meron po silang ang tawag doon, online, di ba? Na mga meetings. Pero meron naman dito, mga Sunday, siguro yun lang yung mga pagkakataon na talagang gustong-gusto nila isa't magkakasama. Nandiyan po lagi yun. Mamaya po, magpaiwan po kayo, makikita nyo meron dyan. Yung mga nagmi-meeting, pinag-uusapan pa rin yung gawain para sa Panginoon. Hallelujah, tapos na po yung gawain, ha? Ibig sabihin, kapag meron kang kaparehas ng kaisipan, kaparehas na tinitubok ng puso mo, lalo na patungkol sa Panginoon, paglilingkod man yan, o anuman pong pinag-uusapan, it provides a sense of belongingness. Kaya, sabihin mo nga sa katabi mo, this is where you belong. Hindi po sa Channel 7, where you belong. Sabi po, dito po sa The Life Giver Church. No? Dito sa Life Giver Church, family. No, Grace Family. The Life Giver Church, Grace Family. Dito po tayo nakapaloob. Kaya, maging excited tayo sa bawat pagdalo po natin. At, hallelujah. Ngayon, sa umaga pong ito, this message, na alam ko po, merong kinakausap na marami po sa atin na nasa bahay. Sa susunod na linggo, kasama po natin sila dito. Amen? Hallelujah. I believe it. In the name of Jesus. I believe it. No, kasi kalakasan po ang bawat isa sa atin at hamon tayo, encouragement tayo sa kanila. So, praise God. So, grace as the foundation of our hope. Confession of our hope is not based on our own merit, but on the grace of God. Hindi mo pwedeng sabihin na yung mga tinanggap mo sa Panginoon, yung mga pangako ng Diyos na pinangahawakan mo, kaya dumadating sa iyo ay dahil sa mabait ka, magaling ka, o karapat-dapat ka, no. Sabi po, confession of hope is not based on our own merit, but on the grace of God. In Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, sabi po, it is a free gift received through faith in Jesus. Ang grasya po ng Diyos, yung mga pangako niya, yung lahat ng mga bagay na inaasahan po natin, the confession of our hope, sabi po, is not based on our own merit, but on the grace of God. It is a free gift. So, God's faithfulness is the bedrock of our hope, not our own strength or ability. Kaya yung katapatan ng Diyos, yung kanyang grasya, yun talaga yung yung pinagmumulan. Nung tayo po ay magkaroon ng pag-asa. Hindi dahil sa ating magagawa, kundi alam natin, ang Diyos na ating pinagtitiwalaan ay mabuti, tapat. Sabi po, He is reliable, trustworthy. No, sa binasa po natin kanina, He is reliable and trustworthy and faithful to His word. So, tapat siya sa kanyang mga salita. Kaya, grace empowers us to persevere even when facing challenges and doubts. Kaya yung grasya ng Panginoon, ngayon alam na natin at natututunan po natin, na-i-apply natin, ng kagandahang loob ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kakayanan para po magtiyaga, magtiis, kahit na po tayo ay humaharap sa mga iba't ibang pagsubok ng buhay. Sabi po, it provides unconditional love, divine assistance, and hope for a brighter future. Ang grasya ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng hindi masukat na pag-ibig ng Diyos. At yung pong kapangyarihan niya na tumutulong sa bawat isa sa atin, ano man yung ating kalagayan. At binibigyan tayo ng pag-asa na meron laging bagong umaga, bagong pag-asa, bagong buhay, amen, hallelujah, at bagong mga pagpapala sa bawat araw. So, allowing us to overcome obstacles with resilience and purpose. Kasi alam natin, may layunin ng Diyos para dyan. Sa pagtitiis na ginagawa po natin, nabibuild yung karakter po natin bilang mga Kristiyano. Tumatapang ka. Nawawala yung pag-aalinlangan po ng bawat isa sa atin. So, ganyan po nagagawa. So, by embracing God's grace, we can find the strength to navigate life
complexities, and emerge from adversity with a renewed sense of hope and possibilities. Sa grasya ng Panginoon, natutunan po ng bawat isa sa atin na meron po tayo kapag kailangan natin ng kalakasan para po magpatuloy sa mga komplikadong mga pangyayari sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi po, binibigyan tayo ng grasya, ng pag-asa, at lahat ay posible sa Panginoon. Amen? Yan po yung binibigay ng grasya na ito sa buhay po natin. So, under grace, kanina yung holding fast is tayo yung sinasabing kakapit tayo doon sa mga promises ng Panginoon. Under grace, the idea of holding fast is not a struggle to earn God's favor. Hindi ka kakapit sa Kanya para ma-earn mo yung favor, but a joyful embrace of His undeserved love. Holding fast under grace means hahayaan mo ang Diyos na yakapin ka ng mahigpit at ipadama sa iyo yung Kanyang pag-ibig sa bawat araw. Minsan tayo, gusto nating Lord, gusto kong ipadama sa iyo yung pag-ibig ko sa pamamagitan ng mga bagay na ginagawa. No. Hayaan natin ang Diyos ang magpadama ng Kanyang pag-ibig sa bawat araw sa atin. Amen? Hallelujah, siya yung yumakap sa atin. Huwag na yung tayo lang kakapit, hayaan natin siya yung yumakap sa atin para hindi tayo makahulagpos. Hallelujah. So, after knowing the power of perseverance, and nandun po na yung pong sumunod tayo sa panawagan to hold fast and to the confession of our hope. Sabi po, sa bawat mga salita, katuruan, na natatanggap po natin, let us live out the grace of God. Yung tinatawag na grace in action. At mapapadama mo lang yung grasya pong ito sa pamamagitan sa pagkakaroon ng fellowship as a catalyst. Ibig sabihin, sa verse 24 sinabi po, stir up one another to love and good works. Yung encourage natin ang bawat isa eh. Paano tayo makakapag-encourage sa bawat isa kung walang fellowship? So kinakailangan meron kang makakasama. No, meron kang makakasama. Kaya, stirring up one another to love and good work is natural outflow of grace received. Totoo naman po yun, di ba? Alam na po natin ang grasya, amen? Alam na natin kung paano ang pamumuhay sa ilalim ng grasya. So ngayon, pagkakataon naman para sa bawat isa sa atin, na kung ano yung tinanggap mo, ano yung kinakanta natin kanina? I'm blessed, blessed to be a blessing, I'm blessed. So we are all blessed to be a blessing. So kung tayo po, pinalakas ng Panginoon yung ating kalooban sa panahon ng tayo nanghihina, so pagkakataon naman para magamit tayo ng Diyos upang maging daan na yung mga kapatid po natin sa Panginoon ay mapalakas naman po natin sila sa pamamagitan ng mga testimonies po natin, sa pamamagitan ng mga kwento po natin. Magandang magkwento. Huwag lang marites. Pero tayo mga good Samaritans. Good Samaritan. Di ba? Ibig sabihin, mabuti yung inaano mo eh. Mabuti yung minamarites mo. Good Samaritans ang tawag. Pinaganda lang po, hindi para marites. Hindi, kailangan po nating i-share. Ano naman yun eh? Marapat lang. Lagi, yung classic na example ng nakatanggap ka, ngayon may sakit ka, halimbawa, malubha ang iyong sakit at ikaw ay may taning na. Ngayon, sa paghahanap mo ng lunas doon sa iyong karamdaman, nakasumpong ka na meron palang isang doktor na makakagamot ng iyong sakit na sinasabi ng iba, naku, hindi na yan gagaling. Walang gamot pa na nadidiscover para dyan. Pero meron kang isang nakilalang doktor na meron siyang gamot at meron siyang alam na procedure na gagawin para sa'yo para ikaw magkaroon ng kagalingan. At nung ginawa sa'yo, gumaling ka. Ngayon, after mong gumaling sa iyong karamdaman, ano ba ang tamang response ng isang taong pinagaling sa imposibleng karamdaman na hindi na dapat sana incurable na, hindi na dapat magagamot. Pero ano ba dapat maging response natin? Habang may nakikita kang maraming tao na kaparehas ng dati mong sakit na naranasan, ano po ang iyong gagawin?
Good Samaritans daw. Hindi, di ba? Sasabihin mo, alam mo, huwag ka na mag-alala. Kasi meron akong natagpuan doon, nakilala, at ako mismo, buhay na patotoo, na yung imposibleng sakit ko, na walang ibang makagagaling, merong nagpagaling, halika, sasamahan kita ron. Amen? Di ba? At bago mo siguro samahan doon ikakwento mo muna yung pangyayari sa buhay mo. Alam mo, dati hirap na hirap ako, talagang hindi ko na kaya. Sumisigaw na ako sa Panginoon, Lord, kunin mo na ako, kaya lang gumaling ako. Kaya, samahan kita doon. Di ba yun lang ang response natin? To the grace of God that we have received, ay i-share po natin sa iba. At mangyayari lamang yan kapag merong fellowship. At ang fellowship, hindi kailangan marami kayo. Yung dalawa kayo magkasama, fellowship yun. May fellow ka na. No? Meron ka na kasama So, simula sa dalawa, sa isa. Simula sa ano. So, it is a powerful expression of the transformative power of grace compelling us to share its blessing with others. Masarap po mag-share ng blessing. Yun nga lang yung mga bagay na meron tayo, material things lang, di ba? Kapag na-share mo sa iba, ba't ganun, ano? Hindi talaga maialis. Yung bang kahit sa simpleng bagay na alam mo, meron kang ginawang mabuti sa kapwa mo, may ibinigay ka, na hindi ka humihingi ng kapalit. Talagang out from the bottom of your heart, yung bang intention niya ay talagang magbigay lang, maging blessing. Bakit napakasarap ng pakiramdam? No, iba yung pakiramdam. Pero yung pilit, yung halimbawa, yung gusto mo magbigay, total, wala na naman, hindi ko na naman gagamitin yan. Lang. O kaya luma na naman yan. Parang hindi maganda yun Pero okay lang din, tumatanggap po kami ng luma. Biro lang po. So praise God, nandun po na kakaiba po. Once na natanggap mo ang grasya ng Panginoon, ang sarap ibahagi sa iba At lalong-lalo na kapag yung bang ibinahagi mong mabuting balita sa ibang tao, nakikita mong pinamumuhay niya at unti-unti merong pagbabagong nagaganap, iba po yung fulfillment po noon. Amen? Hallelujah. At iba din po, most of all, yung galak ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Siyempre, natutuwa po siya sa atin. So, stirring up one another to love and good works is natural outflow of grace received. So, by encouraging and supporting one another in our grace journey, we create a community. Ay, nalibang po ako. 10, ano na pala? 10:20. By encouraging and supporting one another in our grace journey, we create a community of love, service, and mutual growth reflecting the grace we have been given. So, dapat, wag nating sarilinin. So, live out the grace. Reflect on the grace you have received at kung paano kanya binago, kung paano kanya pinalakas, kung paano niya pinatatag ang iyong pananampalataya. You actively participate in fellowship. You actively participate in fellowship. Kung napagpala ka, sama ka sa sa isang network, men's network, saan man tayo pwedeng gamitin, sa youth ministry, sa music, sa creative arts, sa multimedia, ministries within the ministries. We actively participate. Church is not just a building, but a community of believers united by the grace of God. Ang church po ay hindi po building. Last time, alam ko, nasabi ni Pastor Alex nga, di ba, na ituro niya, hindi po ito ang church. Kundi ang bawat isa po sa atin ay church. So, just not a building, but a community of believers united by the grace of God. Amen? Nandun po na, let us build relationship and grace to others. So, blessings and fellowship, there is a blessing and fellowship. So, ano yung lagi sinasabi natin pag umaga? Come to the Life Giver Church where new life begins. So ngayong umaga, sasabihin ko po sa inyo, come to the TLGC. The Life Giver Church. Why? Bakit ko po kayo inaanyayahan dito po sa TLGC? Because as we fellowship every Sunday, we come to know and experience, the truth. Letter T. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So He is the truth. So as we fellowship, nakikilala natin yung katotohanan at nalalaman natin at nauunawaan natin at tinuturuan tayong ipamuhay yung katotohanan.
So come to TLGC. And L is life. Come to life as we fellowship. Maunawaan nyo, nandito po yung buhay. Hindi ko po sinasabing dito lang. Kundi sa bawat pagtitipon po ng mga mananampalataya, there is life experience. May na-experience tayong buhay, kakaiba. So come to TLGC, come to truth and come to life, and we will experience and we will know the truth and the life. John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. And whoever believes in me, sabi po sa verse 26, he shall never die. At nandun po na magkakaroon ng buhay. So come to TLGC, and G is grace. We will experience the grace of God, and we will know deeper the meaning of grace. So, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. And letter C is Christ mismo. Come to TLGC. Christ. We will experience Christ and we will know Christ sa fellowship mong ito. So, Christ is the anointed one, the Messiah. So, hallelujah. Pwede bang sabihin natin sa iba, come to TLGC. Bakit kami pupunta sa TLGC? Because doon matatagpuan nyo yung truth. Matatagpuan nyo yung life. Mauunawaan nyo yung grace. At makikilala nyo si Christ ng mas malalim. So come to TLGC. Sakay na. Di ba? Biro lang po. Seryoso kayo masyado. Praise God. Sama po kayo sa amin. No, not because sabi namin kami po yung mga perpekto at magagaling na tao dito sa, hindi po. Mga binagong buhay na unti-unti binabago pa rin from glory to glory. Hallelujah. Hindi pa tapos ang Panginoon. So let us